One, two, three, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hello mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng Mama Sam ninyo. So yun, so kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Tuesday. So happy Tuesday sa inyong lahat. So shout out sa lahat ng laging nakatutok dito sa Mama Sam vlog ng bonggang-bongga. At sana lahat kayo ay kumakain ng tender juicy hotdog. And then of course, shout out din sa aking best friend na si Rona LB. And then, of course, kay Christine Ann Perez. So, yan. So, kamusta ang araw ninyo today? Kung akong tatanungin ninyo, wala, maghapon lang ako dito sa loob ng bahay. At wala naman akong ginagawa, kundi mag-vlog na mag-vlog na mag-vlog. So, yan. Pero syempre, ngayong araw na to, marami akong chika na talaga naman, oh my God, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na nating patagalin ang ating mga chika para sa unang chika. Mama Sam, sa pagkikita ni Miss Universe at saka ni Miss Universe First Runner-Up 2023 dito mismo sa Thailand, ano ang reaction natin dyan? So kanina nga ay nagkita muli ang nag-last two standing sa Miss Universe 2023 na si Shenez at saka si Antonia. Ang masasabi ko, finally, nagkayakap na sila. Kasi di ba doon tinawag na Miss Universe si Shenez, hindi niyakap ni Antonia. Tapos umalis na si Antonia. So ngayon, nabigyan na ng pagkakataon na talaga naman na ito yung pagkikita nila as a sisterhood na. Yung kumbaga parang, dumating siya, bisita kita, so niyakap niya na si Shenez. So finally, di ba? Tapos, ayun, maganda kasi parang nabigyan ng pagkakataon na magkausap uli, magkita uli, magkasama uli, na hindi competition. Kumbaga, friendship na ang ino-offer nila sa isa't isa. And then, bisita ni Antonia itong si Miss Universe natural. Siyempre, pakikisamahan niya na yan ng bonggang-bongga. At yun yung maganda, yung magkakaroon sila ng bonding moment. Diba? So, congratulations sa kanilang dalawa. Isa silang mga tunay na Miss Universe. Diba? And then, ang masasabi ko naman sa beauty kanina ni Shenez, in fairness, ang ganda niya at ang Diyosa. So, yun. So, at least na iba yung itsura niya. Nagkaroon ng wow. Kaya lang nagmukha siyang kakaibang nilalang na babae sa mundo. And then, mas matangkad pa siya kay Antonia, no? Si Antonia, ang laki-laki na ni Antonia. So, grabe talaga. Iba talaga ang Miss Universe, no? At tingnan natin kung ano pa yung mga eksena ganap nila sa mga susunod na araw. Kung ano naman ang pasabog ng Miss Universe. So, yan. And then, para sa sumunod na chika, syempre, Miss Grand Thailand 2023. Anong masasabi ko daw dahil sa sobrang kaseksihan nito? Well, ang masasabi ko, mukha siyang Viva Max girl. Charot. So, yon. So, nakita ko siya nung yung ano ba to? National Costume Competition. Grabe, naka-see-through siya. As in, talagang walang, talagang kita na lahat. Yung alam mo yon, yung parang, see-through naman yung suot niya. Pero parang, alam mo yun, nakahubad na siya. And then, sa mga nakikita ko, lagi siyang sexy, lagi siyang, ganyan, yung eksena niya. So, ako para sa akin, hindi ko alam kung ano yung gusto niyang gawin. Parang ang gusto niya talagang magpa-sexy or maging bold star, charot. So, yun. So, hindi ko alam. But, kung ito yung paraan niya para sumikat siya at mapag-usapan, wala naman tayong magagawa doon. At nakita naman natin, maganda naman yung katawan niya, maganda yung mukha niya. So, ayun. So, apply siya sa Viva Max. Tanggap na tanggap to. Charot. So, yun. So, good luck! Dahil magkakaroon na ng bagong Miss Grand Thailand ilang araw na lang. Pero sana naman yung makukuha nila sa susunod, hindi naman yung ganito ka-daring. Yung dapat medyo nandoon pa rin yung pagiging
ano, no, sophisticated nila. Tapos nandoon yung pagiging conservative nila kasi napaka-importante syempre na conservative sila, 'di ba? So ayoko kasi ng ganito. Yung parang ang sexy lagi nung nakikita mo. So, mas gusto ko pa rin na makita silang conservative at talagang palong-palo ang kanilang ganda. So, yan. So, palo naman yung ganda kaya lang so too much sexy. Parang nawawala yung pagka-tayo nila ng bonggang-bongga. And then, para naman sa sumunod na chika, syempre, Reyna ng Supranational. Mama Sam, anong chika mo dito? Nasa Peru sila, namimigay sila ng mga, ano ba to? Ng mga goods doon sa Peru at saka ng mga gamot sa isang hospital. So, yon nag-donate ang Supranational. So, nakakatuwa kasi ang Supranational, meron silang advocacy na ipinapakita sa atin. Hindi lang yung puro rampa, puro ganda lang, puro emote, walang ganon. Kumbaga, may makikita ka pa rin miski papano na ginagawa nila na sobrang nakakatuwa at alam mo yun, nakaka-impress. Kasi sa panahon ngayon, yung mga reyna ngayon, parang hindi na natin alam kung ano yung mga pinaggagawa nila. Parang kanya-kanya na lang silang eksena, kanya-kanya na lang silang ganap. Pero yung advocacy talaga ng pageant nila, hindi na natin makita sa kanila. Kaya natutuwa ako dahil may nakikita tayong ganda na ginagawa ng supranational. Diba? So, tapos yung reyna nila, ang masasabi ko, sobrang ganda. Sa totoo lang. So, yun. So, nakatutuwa ako sa reyna nila. At eto nga, dito daw sa Thailand pumunta ang supranational noong nakaraan at saka ang Miss Universe ngayon. So, talaga bang pasyalan ng mga queen ang Thailand? Oo. So, kasi nagpo-promote kasi sila dito ng, ayun, katulad niyan, Miss Universe Thailand and then yung isa naman Supranational Thailand. At maganda yon nabibisita nila yung mga national director. And then, pupunta din naman sila sa Pilipinas. Ang supranational din na beauty queen, nagpunta din sa Pilipinas. Kumbaga, parang nakakatuwa. So, nadadalaw nila yung mga national director ng bawat bansa, di ba? So, yes, nakakatuwa kasi parang dalawang queen na magkasunod na buwan ang nagpunta dito sa Thailand. So, ganun na kadali talaga ang pag-ikot ng mga reyna. So, baka sa susunod yung Miss World na. Yung Miss World, bihira siya eh. Hindi siya pumunta ng Thailand. But yung Supra madalas dito yung ayan Miss Earth, 'di ba? Nagpupunta din yung Miss Earth and then sino pa ba? Ayan din yung Miss Universe. So aalis dito si Shines pero babalik uli siya. So pupunta siya ng Pilipinas. So ang supranational naman may mga iniikutan pa sila. So nakakatuwa, very active ang supranational, ang Miss Universe and then ang Miss World wala pa tayong balita kung nasaan silang bansa. And then ang Miss Earth wala din tayong balita. Ang Miss Earth Queen, alam ko, nasa Europe siya. And then, ayun, so sana maging active yung mga queens. Ang Miss Grand, kararating lang niya galing din sa Latin area. So, nagpunta din ng Peru. So, dumating lang siya din kahapon. So, ngayon, dalawang queens yun nandirito. Miss Grand at saka Miss Universe. So, di ba? Sana nandito din si Supranational para tatlo na sila. Kaya lang nauna na si Supranational. Tapos, dumiretso na siya ng Peru. Ngayon, wala naman na doon si Miss Grand. So, nandito naman si Miss Gran. O, diba? Nakakaloka sila. Ayaw nila magkita sa isa't isa. And then, para sa sumunod natin chika, Mama Sam, ano naman ang chika mo dito kay Ariana Gutierrez at saka si Olivia Jordan na tinawag ni Ariana etong si Olivia na witch. Bruha. Oo nga, napanood ko nga tinawag niyong bruha itong si Olivia Jordan. So, si Olivia Jordan nananahimik na. Saka, parang kung titignan mo, sa totoo lang, siguro ayun yung reaction niya kay Olivia Jordan. So, lahat naman tayo may kanya-kanya reaction. Pero, naging masama dito itong si Ariana Gutierrez. Kasi, syempre, siya yung nagsalita ng pangit. And then, sobrang tagal na, hindi pa rin siya nakaka-move on. Ate, move on na pag may time. Kasi syempre, ang mga tao, hindi lang naman nabubuhay ng sa Miss Universe lang. Yung kumbaga parang si Olivia Culpo, ang dami na nangyari, ikinasal na siya, nag-asawa, kinasal, nagkaroon ng anak, busy sa business, at kung ano-ano pa. Samantalang itong si
at Ariana Gutierrez, ang kanyang kwento ay tungkol pa rin sa Miss Universe. Hindi na siya move on doon. Parang piling ko nagkaroon na siya ng anxiety na nakatatak na lang sa kanya yun nangyari. Pero guys, hindi natin pwede pagtawanan yun kasi sobrang hirap din naman talaga nung pinagdaanan niya. Imagine mo sa harap ng national TV, tinanggalan ka ng corona. So, di ba, parang may trauma. So, hindi natin ma-blame kung bakit hanggang ngayon, ganun pa rin yung kwento niya, bakit nakafocus pa rin siya sa mga ganitong pangyayari, bakit hindi na siya move on. But tinatry naman niya yung best niya kasi ngayon, di ba, sinasalihan niya nga iba't ibang klase ng mga reality show at may mga fashion show pa siya. Kumbaga, parang tinatry niya yung best niya. Pero siguro ang maganda dito, mabigyan siya ng pagkakataon na makilala niya ng husto si Olivia Jordan. Yung ibig ko sabihin, siguro mas maganda na maging kaibigan niya si Olivia Jordan. Kumbaga, sana si Pia Wurtzbach, ayan yung abangan natin kung ano yung gagawin ni Pia Wurtzbach para magkaroon sila ng peace, o di ba? Dito sa sa pagiging magkaibigan. Kumbaga parang sana maging tulay si Pia. Kasi yun yung importante para, alam mo yun, maiwasan na yung mga ganitong insidente. Diba? And then, para sa sumunod natin, chika, speaking of Pia Wurtzbach, naiintriga Mama Sam na inagaw daw niya ang grupo ni Heart Evangelista para sa para sa pagiging passionista. Ang ganda ni Pia Wurtzbach, no? So, hindi ko kasi alam kung ano yung eksakto. Kasi minsan iniisip ko, baka naman, tapos na yung kontrata ng mga, team ni Heart sa kanya. Baka nakakuha na si Heart ng bago. Ito yung mga ex na team ni Heart Evangelista na kinuha ni Pia Wurtzbach. Baka ganon. In fairness, maganda nga si Pia Wurtzbach, yung mga eksena niya pasabog. At then, maganda din yung naisip niya na pasukin din niya yung mundo ng pagiging isang passionista. At nakikita ko ito yung way niya na parang what is next to her. So, level up. Nauna si Heart and then ngayon nandito si Pia at sana madagdagan pa ng kung sino-sino. Sana dumami sila para naman ang Philippines, di ba, mas makilala sa pagiging isang passionista at ayun, ma-commercial nila ng maigi ang Pilipinas sa ibang bansa. So, yun lang yung akin. So, maganda naman yung nakikita ko na ginagawa nila. So, hindi lang naman to tungkol kay Heart Evangelista, kundi tungkol to sa paglago ng pagiging passionista ng mga Pilipina. Beauty, di ba? Lalo na siya, beauty queen siya. So, malaki yung influence na, alam mo yun, na pwedeng ma-showcase niya talaga na ang Pilipinas ay isa sa mga magagaling din pagdating sa passionista at mapasok nila yung mundo ng alam mo yun, yung model in world, di ba? So yon. So ang akin sana marami pang maggumawa ng ganito, hindi lang si Pia, hindi lang si Heart, sana gumaya pa yun lahat. So yon. So congratulations and good luck sa kanila. Huwag na sila mag-away-away. Peace on earth, sabi ng ganon. Mama Sam, ano naman ang masasabi mo kay Cyril Payumo, kay Cebu, at saka kay Kainta at Kyla Carter? So, 4 na queen. Ako para sa akin, iba-iba yung ino-offer kasi nila dito sa Miss Universe. Si Kyla, ay nako, in fairness naman kay Kyla, napakatalino ni Kyla at saka masasabi ko, maganda yung ino-offer niya talaga na total package dito sa Miss Universe. Kaya lang kasi, hindi ko lang alam kung hanggang saan makakarating, kakabog ba yung mga eksena niya hanggang sa dulo. So, yun yung abangan natin. But si Kyla, I love Kyla, lalo na yung face. Si Kainta naman, yes, gusto ko din yung beauty na meron siya. At sana makakabog siya hanggang sa dulo ng competition. Nakikita ko malakas ang chance niya na makatungtong ng top 5. And then, kung talino ang pag-uusapan, matalino din to. Kung ganda, may ganda. So, tignan natin, di ba? Mali mo, biglang siya ang maging Miss Universe Philippines. And then, next naman si Cebu. Si Cebu, medyo natatahimikan lang ako. Pero kasi minsan, pag pinapakinggan ko si Cebu, don't get me wrong guys ha, parang kahawig niya yung boses ni Pia Wurtzbach. Di ba? So, yun, yung nararamdaman ko sa kanya. But, syempre, naghahanap pa rin ako
ng mga eksena na gagawin niya, lalo na yung transformation, napaka-importante nun. Kasi hindi ko alam, di ba? Hindi ko alam kung paano niya aatakihin to ng todo-todo. And then, of course, si Cyril Payumo. Si Cyril Payumo, Diyos ko, nakakaloka ang beauty na meron siya. And then, hindi ko alam kung ano pa yung mga pasabog na gagawin niya. Pwede siyang manggulat sa atin lahat ng bonggang-bongga pagdating sa Miss Universe, di ba? Sa laban niya sa Miss Universe Philippines. So, hindi natin alam kung ano pa yung mga pasabog na gagawin niya. But syempre, maghintay tayo ng mga eksena ng mga paandar ni Cyril Payumo. Alam niyo, sa totoo lang, si Cyril Payumo, sobrang panalo talaga yung beauty na meron siya. Pero hindi niya lang talaga, alam mo, yung binobonggahan. Sayang nga eh. Kasi kung tutuusin, potential na maging Miss Universe. Pero dapat kasi nandoon yung power, nandoon yung lakas, nandoon yung lahat para masabi mo na yes, she is next Miss Universe. Di ba? Kasi pwede. Pero si Cyril Payumo, sa totoo lang, pwede to sa supranational. So, dapat try na rin doon, no? So, yun. Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo? Syempre dito sa pinag-uusapan natin ngayon. So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin. So, yun guys. Guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta at binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.